Apo, sir. Wala pong interview, sir. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Ang gagago nyo talaga, no? Grabe ho, gigil na gigil si Atty. Rowena Guanzon sa ICI ni Ngiwim. Anak ng baka, grabe, pinagmumura ni Ma'am Rowena Guanzon at sinabihang mga inutil at magsiresign na umano ang mga walang kwentang komisyoner at dapat i-abolish na ang pambihirang komisyon na puro lamang pagtatakip sa katotohanan. Kahit sino naman ho siguro eh. Kung ikaw ay Pilipino, lagi kang nakasubaybay sa isyu ng bayan ngayon, malamang manggigigil ka rin kagaya kay Ma'am Rowena Guanzon at makapagmura ka rin, no? Sa mga buaya. Lalo na po dito sa ICI, kay Bongbong Marcos, Martin Romualdez, na talagang maliwanag pa ho sa sikat ng araw na nililito lang tayo, pinaikot-ikot lang tayo ng mga tarantadong ito. Animal, oh. At pag-usapan din po natin itong pamilyang Diskaya. Lumayas na po sa poder ng ICI. Ayaw na po nila makipagtulungan sa Dependent Commission. Hindi po independent yan. Sa Dependent Commission ni Bongbong Marcos. Bakit kaya? Ano ho ang nangyayari? Nako, bigla lang nagkaroon ng issue na maging state witness itong si Martin Luther King, Tambaloslos, Romualdez. Ayan na, nagkagulo na ho. At pag-usapan din po natin itong pinapahirapan ni Bongbong Marcos. Wala pong nag-content dito eh. Kawawa po ang mga Pilipinong mga magsasaka na ayon sa kanila, dilubyo umano ang hatid ni Bongbong Marcos sa 20 pesos per kilong bigas sa mga magsasaka. Talaga hong dilubyo yan, animal man yan. Isipin nyo, gumagastos sa mga magsasaka ng napaka mahal yung cost ng production, tapos babaratin ng UM, kawawa naman mga magsasaka. Tapos sabayan ng importasyon, ang yumayaman, mga importer, mga buaya, gaya ni Martin Romualdez at Tambaloslos. Isa lang pala yung inayupak na yan. O, palike mo muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang gabi po sa ating lahat. Una po pag-usapan muna natin itong tungkol sa pamilyang Diskaya na magulat-gulat ka, no? Biglang wala na. Umalis na po ang pamilyang Diskaya sa ICI at ayaw na po makipagtulungan. Pagkatapos po ng sandaling hearing kanina, narito po panoorin po muna natin yung footage na kung saan pababa ng ICI. Sa likod to dumaan, oh. Si Corle Diskaya. Hello, sir. Apo, sir. Wala pong interview, sir. Sir. Ayan na. Daming ano. Siyempre, kailangan ka ng bulletproof yan kasi baka nandyan yung mga tuta ni Tambaloslos at Saldico. Ayan. Dapat po, yun lang naman. Yun lang naman daw. Inanunsyo na po ngayon ng ICI. Ang sabi dito sa News 5. Narito po. Basahin po natin bakit kaya. Breaking news, they will no longer appear before the ICC. Hindi na makipagtulungan ang mag-asawang Sara at Corle Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission. Dependent Commission nga ito, hindi independent. On infrastructure, kaugnay sa anomalyang infrastructure projects. Inanunsyo ni ICI Executive Director Attorney Brian Kate Husaka. Upon the advice umano ng kanyang counsel, they invoked the right against self-incrimination and manifested that they will no longer with the investigation being conducted by the ICI. Ipinaliwanag umano ng mga Diskaya na umasa silang makakuha sila ng rekomendasyon bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICC. Nabudol nga sila, no? Nabudol yung pamilyang Diskaya. They said that there was a statement by Commissioner Babe Singson regarding his own personal take na as of now, there is no witness or person who may be recommended as state witness. Tinanggap pa rin umano ng komisyon ang ibinigay na impormasyon ng dokumento ng mag-asawa. Mantakin mo, kamuting kahoy naman. Oh. Nandiyan na nga, ito nga yung nahikayat ni Senador Marcolita na kumanta, isabi ang katotohanan. Wala na. Harapin na lang siguro yung mga sasampang kaso, pero sayang. Paano po yung mga nalalaman nila na dapat malaman ng taong bayan? Wala na yun. Kalimutan na lang ho natin. Pero ito, pakinggan po natin ang official na statement ng ICI. Patungkol dyan, mga kabisdak. Teka lang, baliktad. Narito, pakinggan natin. The spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked the right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Kasi nga, binodol sila. Hindi po maganda yan para sa isang gobyerno na lukuhin mo yung gustong maging state witness. Ang sabi na, sabi na lahat. Ayan, nakipag-cooperate, pabalik-balik dyan.
Dahil gusto nga malagay sa state witness, ang ending din pala, hindi rin. So sayang din naman yung sinseridad ng pamilyang ito na ginagago ng gobyernong Marcos. Bakit kaya? Nung nagkaroon po ng issue kagahapon at pumunta lang itong si Martin Romualdez, nagbago na ang ihip ng investigasyon ng ICI. So ano po yung script drama na inilatag ni Martin Romualdez sa ICI? Bakit bigla na lang ho nagkaroon ng issue ito na wala na? Wala ka nang makukuha ang impormasyon sa pamilyang Diskaya. So siguro, abogado na lang, laban-laban, gagkasuhan po din nyo sila. Eh paano kung ma-acquit si Diskaya? No, at magaling yung abogado. Di wala na, patay na ang kaso, patay ng issue. Sino po yung magtuturo sa mga mastermind na ikinanta na ho ni Diskaya, si Saldico, Martin Romualdez? Paano natin makamit ang hustisya kung walang totoong state witness? Na pag tiningnan nyo po, ang pamilyang Diskaya, sila ho talaga yung nakakaalam sa mga kongresistang tumatanggap ng kickbacks. Una na lang ho yung isiniwalat niya sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcolita. Binanggit sa pool ang pangalan ni Martin Romualdez at Saldico. 25 to 30% na kickbacks. Siguro, hindi lang nagkaintindihan, no? At ayaw siguro idamay ng pamilyang Diskaya ang pamilyang Duterte. Kaya nagkalit-silit sila. Dahil ang script ni Tamba, Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos, papunta sa pamilyang Duterte yan. Eh paano mo ikakanta at idadawit ang pamilyang Duterte kung wala ka naman talagang ganung experience sa previous admin na may korupsyon? Ang sabi nga ho ng ni Diskaya, wala namang nanghingi. Sa panahon ni Duterte, ngayon lang. O, siguro nung nabasa, ayaw namin to. Tapos hindi nyo kami gagawin ni state witness. Na mukhang ang magiging state witness pa ay itong si Martin Romualdez. Na maraming tumaas ang kilay dito, pati si Ma'am Rowena Guanzon na pamura. Tapos ngayon talagang literal na namura po ang ginawa ni Ma'am Rowena Guanzon. Dahil po sa nangyayaring investigasyon dyan sa international, puta, akala ko International Criminal Court, animal. May pa ICI pa kayong mga hinayupa kayo. ICI pa. Dependent Commission, ayan. Dependent Commission ni Bongbong Marcos. At pinutakti po ng batikos ang mga isyong ito. Hindi umano ay gawing state witness ng ICI itong si Martin Romualdez. Itinanggi po eh. O ito pakinggan natin. Wala akong alam na ganong plano or ganong plano or intent by the DOJ because DOJ naman na magde-decide dyan. But definitely, I don't know or the ICI doesn't know about that. Pero sir, all throughout the course of your investigation or yung proceedings kahapon, may nirekomenda ba natin si Martin Romualdez as state witness? Wala pa kaming, sabi ko nga sa isang, I was asked about that. Right now, wala pa ho in a way, within the horizon ng ICI. Kasi sa ngayon po, kailangan po namin muna tignan lahat ng mga facts, evidence, or even ng mga testimony ng mga tao. Dahil meron po tayong mga guidelines dyan, di ba? Sa WPP application. And one of those would be not the most guilty. Isa yung mga yun eh. No? So, titingnan natin lahat ng mga elementong yan. And we want to make sure if and when there is a necessity na kailangan namin mag-recommend ng state witness, we have to be sure that we will be following those rules. So, sa ngayon, medyo kulang pa eh. Dahil simula pa lang nga ng investigation. So, we cannot conclude. Kulang pa. So, ibig sabihin, open talaga kayo gawin ninyong state witness itong mastermind. Ang tanga naman, no? Sa inyo, wala, no? Hindi ninyo alam. Pero sa Department of Justice, sinabi na ho yan ni Buying, di ba? Ngayon, ho, kung ayaw nyong gawing state witness itong si Martin Romualdez, ngayon pa lang, tuldukan nyo na. Huwag nyo nang paligoy-ligoy pa. Sabihin nyo na, nag-iimbestiga kayo, bago lang. Anong bago lang? Nakailang imbitasyon na kayo dyan sa mga resource person na hindi nga namin alam? Bago lang. Kagaguha naman ho yan. Kaya ginagalit talaga ng gobyernong Marcos ang taong bayan dito sa nakikita ko. Wala nang patutunguhan itong gobyerno ni Bangag. Ang patutunguhan siguro natin, papunta tayo lahat sa impyerno, anak ng baka. Okay sana itong mga kuwanggol, kung sila yung papunta sa impyerno, kung idamay tayo, yan ang mahirap dyan. Sila na lang ho siguro. Ako guys talagang may niluluto ho sila. Sigurado ho tayo dito. Na susunod na mga araw, itong si Martin Romualdez ay maging state witness na. At magtatagumpay ang kademonyuhan ng hinayupak na to. Pag ang mga Pilipino ay hindi papalago dito. Sino po hindi magagalit dito? Na yung tinuturo mong mastermind, inakusa. Alam po natin. Dahil sa Senate Blue Ribbon Committee, anak ng kamuti, maganda na yung takbo ng Senate Blue Ribbon Committee, sana. Ang problema, ginugulo ni Bongbong Marcos alias Ngiwim, bigla-biglang gumawa ng Dependent Commission, kaya nga tama yung sinasabi ni Kung Marcolita. Hindi na kailangan ng Dependent Commission, meron po kami. Mag-iimbestiga rin ho kami sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi hindi man po pwede, executive mag-iimbestiga, sila nga yung imbestiga, saan ka? Ikaw yung tinuturong mastermind, ikaw rin nag-iimbestiga. Kaya tama yung sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon, mga inutil. Galit na galit po si Ma'am Rowena Guanzon. Naku, nagmura ho talaga ng todo na yung na-content ko kaninang umaga. Mura lang sa kanyang post na ano lang.
Pero ito talaga, literal, na pamura ng husto si Ma'am Rowena Guanzon sa ICI ni Bongbong Marcos. At pinagsasabihang mga inutil at mag-resign na kayong mga hinayupak kayo dahil ginagago lang ninyo ang taong bayan. Buti, no? Oh, parang si Miriam Defensor Santiago rin yung datingan ni Ma'am Rowena Guanzon. Kababayan ba sila ni Ma'am Rowena? Tsaka ni Miriam Defensor Santiago? Grabe, gigil na gigil po dito si Ma'am Rowena Guanzon. Narito ho ang naturang video. Gigil na gigil si Ma'am Rowena Guanzon dito sa ICI ni Bangag. Narito po. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise? Para may transparency? Ang gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Katikim. Naugag daw kayo. Abogada na yan, magaling na abogada yan, ha? Bakit pa kasi, bakit pa kasi tinatago? Tinatago ninyo yung hearing. Ano bang gusto nyo yung, ano bang pinagtatakpan? Sino bang pinagtatakpan ng komisyon na ito? Si Bongbong Marcos, akala ko ba? Managot ang dapat managot. Wala dapat excuse dito, wala dapat. Tatamaan si Sandro Marcos, tatamaan si Lisa Aranita, tatamaan si Bongbong, tatamaan si Romualdez. Hayaan nyo. Para magkaroon tayo ng hustisya. Kaso nga lang yan, ang gusto nilang mangyari, takpan ang lahat ng katotohanan. Doon pa lang sa walang live stream walang live coverage, di ba tayo nagtataka? Naginagawa si Sarsuela lang tayo, tama kan? Mga gago talaga, mga hinayaw ka. Tuloy, Ma'am Rowena, galit na galit. Sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero? Aba, putang ama. Putang ama daw ninyo. Grabe, no? Papansin mo yung damdamin ni Ma'am Rowena. Parang na-high blood yan si Ma'am Rowena Guanzon, Anak ng baka. Paano bang hindi ka mabwisit at hindi magagalit? Ang tinuturong mastermind, marami nang nagturo, gagawing state witness ng mga hinayupak. Anak ng kamuti talaga naman. Kawawa lang ang Pilipinas, sa mga impaktong mga demonyo na nasa Palacio de Polvoron, ICI. May gulay. Maawa naman kayo sa taong bayan. Alam ninyo kung sino ang kriminal. Alam ninyo kung sino ang mastermind. Wala nang iba, Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez. Ang mastermind pa? Ang mga state witness? Ayun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inuti kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang, ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, ay mag-resign na kayo lahat. Grabe, ang init. Gigil na gigil. Putang ama daw nila. Alam niyo po yung ICI, hindi naman po talaga yan pwedeng pagkakatiwalaan. Unang-una, sinong gumawa yan? Si Bongbong Marcos. Pangalawa, sinong tinutugis natin? Sila din. Marcos Romualdez, magpinsan. Wala tayong aasahan dito sa Dependent Commission ni Bongbong na lalabas ang katotohanan. Ang mangyayari lamang dyan ay pagtatakpan kung sino yung pinaka-mastermind. Saan ka nakakita? Yung inakusang mastermind sa salang at magiging state witness, anak ng kalbo naman. Basta kalbo, impacto. Hindi ganoon. Dapat itong mga tulilitsunin at ipakain sa mga buhaya din. Dapat itong mga to ay ikulong. Wala man kasing death penalty sa atin Wala na to. Sarsuela, optics, pagtatakip ang ginawa ng gobyernong ito. Paano na ho tayong mga ordinaryong Pilipino? Basta na lang ho tayo papayag dito. Kita mo si Ma'am Rowena Guanzon, stress na stress, galit talaga. Ratatat sa mura no? Dependent Commission. Nakuha ko yung ni Ma'am Rowena, Attorney Rowena Guanzon. Palakpakan muna natin, grabe ang init. Nakakadala, ayaw ko sabayan, baka ma-high blood tayo. Ang sabi ni Ma'am Rowena, yan ba yung utos sa inyo ni Bongbong Marcos? Na hanggang saldi ko lang ang investigasyon, hanggang saldi ko lang yung inyong idadamay dito. Puta ako, basang-basa ko na yan, matagal ko na yan sinasabi. Nung sinusundan natin, itong Dependent Commission, kasama sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero nung kay Senador Marcolita, alam na natin, pinupuruhan ni Senador Marcolita yung dalawang apelyido na sabi nga ni Chis Escudero na pangalan na hindi pwedeng banggitin. Martin Romualdez at Saldico. Tinumbok na yan yung Senador Marcolita at ang kumanta nga itong si Corley Diskaya na iniwan na rin yung ICI ngayon dahil puta, mayroong kababalaghan. Natumbok na natin yan. Alam na ng taong bayan. Ang problema nga, nung nabanggit yung Saldico at Romualdez, puta, pinara.
Mantakin mo, si Senador Marcolita, habang nag-hearing pala dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, nung chairman siya, hindi niya alam. Napinalitan na siya ng mga hinayupak ng mga buhaya, si Tuta Soto na yung naging Senate President. At si Panfilo Lacson na yung Senate Blue Ribbon Committee. Pinara na agad, wala na. Yung momentum ba? Maganda yung momentum ng Senate Blue Ribbon Committee. Na para ng mga animal na mga buhaya. Ganun talaga ang sindikato. Kaya nilang paikot-ikutin ang lahat ng investigasyon dahil may pira ho sila pambusal. Kahit sinong mga senador dyan na mag-imbestiga, kayang busalan nila yan. Basta mga mukhang pira, hindi nila kayang busalan. Itong si Senador Marcolita. Nakuha si Lacson, nakuha si Tuta Soto. Puta, nagkagulo na. Nagulo na, rambol-rambol na. Yung mga ikinanta ni Corley Discaya, Sara Discaya, na mga kongresista ni minsan hindi man napatawag. Saldico, huli, pinatawag, pero hindi naman natuloy ang Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Kasi nga, pinigil na ho nila. Hanggang dito lang tayo. Tama yung sinabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Nung panahon na ni Panfilo Lacson at Tuta Soto, ito na talaga yung instruction dyan. Hanggang Saldico lang. Pero sa ngayon, i-hold nyo muna. Hanggat hindi mapupuruhan si Saldico, huwag nyong puruhan. Ilito nyo lang ang taong bayan. Guluhin nyo yung investigasyon. Maglabas kayo ng eksena kung ano-ano. Yun na nga ang nangyayari. Imbis nakapokus na kay Saldico at kay Romualdez, wala na natigil. Bakit? Kasi pag nadali na ngayon si Saldico, panigurado, dali na si Martin Romualdez at dali na si Bongbong Marcos. Automatic na yan. Ang tawag yan, domino effects na po yan. Wala na, tuloy-tuloy na yan. Hindi na sila makakaligtas yan. Sandro, Lisa Marcos, damay na sila lahat. At dyan na matutukoy ang tunay na mastermind. Magulat-gulat ka. Ngayon, pagdating ng ICI, umingay na yung Saldico, no? Umingay na kasi marami nang nagsasabi. Nakapagtataka, sabay naman kinanta ng mga witness, resource person sa Senate Blue Ribbon Committee ang pangalan ni Martin Romualdez at ni Saldico. Nakapagtataka, pagdating sa ICI, tanging Saldico na lamang ang lumulutang na pangalan. At ngayon ay nagiging dinurog na at maging collateral damage pa ang resulta nito. Nakapokus na tuloy kay Saldico. Pero wala ka pa rin makikitang kaso dito kay Saldico. Wala pang kinasuhan, di ba ho? O tingnan mo ha. Kasi gusto ko lang i-connect yung sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon. Hanggang Saldico lang ba? Yung autos ni Bongbong Marcos. Merong statement yung Department of Justice. Ang kinasuhan lang po, wala pa po sila di umanong nakikitang mga lawmakers, mga mambabatas, kongresista na pwedeng magkaling sa mga witness na mga kasuhan, anak ng kamote o pakinggan natin Ito yun The reason why it's the first district of the District Engineering Office of Bulacan involves only projects that were undertaken by the respondents, and so far the evidence that we have points only up to the DPWH officials. We have not included any proponent, whether it's a congressman or a senator, because no evidence has been presented thus far. It's so far as these 5 cases are concerned. Mantakin mo. Sa dami-dami na nagsasabi, mga resource person, mga witness, Saldico, Martin Romualdez, wala ho silang kinakasuhan. Hanggang sa Bulacan lang, DPWH, puta. Animal, talagang mapamura ka. Tama talaga si Ma'am Rowena Guanzon. Mapamura ka talaga dito. So anong aasahan natin sa gobyernong ito? Lahat ng mga buhaya, lahat ng mga kawatan, ligtas. So ngayon, itong mga dilis, mga sapsap, kulong na ito. Panigurado, kasi ito naman kinakasuhan. Ang mga mastermind, na tunay na mga kawatan, na tunay silang naglima sa kaban ng bayan, puta, wala daw Wala daw ebidensya. Wala daw nagtuturo na sila ay mga kurakot at mga kawatan. Animal, anak ng baka naman talaga, Mga kwanggol kayo. Sinabi na po yan ni Discaya, Romualdez at Saldico. Sinabi na po ni Bryce Hernandez, Romualdez Saldico. Sinabi na po ni Alcantara, Romualdez Saldico. Sinabi na po ni Guerrero, Romualdez Saldico. Guerrero? Animal, anong pangalan na yun? Yung Yosek, Fernando ba yun? Yung huli, Orly Gutisa, pinanumpaan yun. Sa Senate Blue Ribbon Committee, tinatanong, Saldico, malita-malita pira. Wala kayong nakasuhan ng mga lawmakers? Puta, hanggang kailan kaya itong investigasyon ninyo na puro mga sarswila? Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan na magalit. Hindi mo masisi ang taong bayan na mapamura. Dahil tama yung sinasabi ni Ma'am Rowena Guanzon, talaga ginagago na ang taong bayan. Wala kang makikitang hustisya ngayon. At wala talagang makulong. Bakit masabi ko walang makulong? Ay puta. Walang makulong na mga mambabatas, walang makulong mga kongresista. Dahil ang kinasuhan lang mga DPWH official. Ito na tayo ngayon. Trilyon ang pira na pinag-uusapan natin dito. Pero ito lang ang resulta ng investigasyon, pagtatakip ng katotohanan. Tama si Ma'am Rowena, abulis na lang itong animal na itong ICI, Dependent Commission. Kasi gastos lang dito at yung katotohanan ay hindi lalabas. Na dapat ang isigaw na lang ng taong bayan ay ang Senate Blue Ribbon Committee. Kasi transparent. Dapat sabay-sabay tayo. At kung sino man yung papalit sa Senate Blue Ribbon Committee, dapat galingan ninyo. At ang mga senador, dapat gumalaw na kayo.
Sana pagkatapos ng inyong mga bakasyon, anak ng kagang, nagbakasyon pa kayo, ang daming problema sa bayan, palitan na po ninyo si Tuta Soto para mapalitan ang Senate Blue Ribbon Committee. Ibalik si Senador Marcolita nang matuloy ang investigasyon. Wala nang ibang maasahan ng taong bayan, Senate Blue Ribbon Committee na lamang. Dahil yung ICI, animal kang ICI ka pa, Dependent Commission ni Bongbong Marcos, ginugulo lang ang taong bayan, tinarantado lang tayo. Pinagtatakpan nila ang katotohanan, nililihis, dinadivert ang issue. Tandaan nyo, anong issue? 1.2 trillion flood control projects, puro ghost. Sino yung tinuturo, inakusahan na mastermind? Saldico, Martin Romualdez. At paakyat yan kay Bongbong Marcos dahil meron siyang command responsibility. Hindi po pwedeng excuse itong si Bongbong Marcos. Dahil ang tunay po na nagpapahirap sa bayan ay itong magpinsang ito. Na ayon kay Ma'am Rowena Guanzon, mga inutil kayo. Ginagago ninyo ang taong bayan. Speaking of ginagago ang taong bayan, dilubyo ang hatid ng gobyernong Marcos. Kamalasan, animal, anak ng kagang. Mantakin nyo ha, first time in the history, no? Na sa isang administrasyon yung lindol sunod-sunod. Malalakas pa na lindol, hindi lang yung parang, di ba no, nasanay lang ng 5 magnitude, 4.2, hanggang ganun lang eh. Yung lindol, pero ngayon yung lindol, umaabot na ng 7.4 magnitude. Malalakas na lindol. Under Marcos admin dilubyo. Bakit kaya? Baha dito, baha doon. Dahil nga, ang mga nakaupo sa palasyo, sa Malacanang, ay mga walang hiya. Mga makakapal ang mukha, mga animal, sarap ninyo barangin, pabarang kita sa kalula ni Kapiil, ng mamanhid. Alam nyo ho, nung lumindol, sa Cebu, at Davao, imbis na mamigay ng libre, ang sabi, magbinta ng 20 pesos per kilong bugas, anak ng kagwang. Naayon sa mga magsasaka, yung 20 pesos per kilong bigas na pautot ni Bongbong Marcos, yan po ay dilubyong hatid sa maraming mga magsasaka at nagpapahirap sa kanila. O, ito na tayo ngayon. Di ba sinabi na nga ho yan ni Vice President Inday Sara noon, na may tinanong siya ng mga negosyante, mga magsasaka, kung kaya ba yung 20 pesos per kilong bigas. Ang sabi sa kanya, hindi, malulugi ang farmers. So ito na nga ho, ang naramdaman ng maraming Pilipinong magsasaka ngayon. Na baka ayaw na po nila magsaka. Bakit ho? Lugi na sila. Hirap na ang buhay nila. Mantakin mo sila magsasaka, ayaw pa nila makabili ng bigas. Bakit? Ginagago ng gobyernong Marcos. Pakinggan po natin yung magsasaka galing Mindoro. Narito po. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Eh kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yon? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po, ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na. Baong-baon na kami, hindi lang po sa buhay kung hindi pati sa utang. Baon kami. Nagpapautang po, marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Mr. Chair, katulad ko po, at hindi lang po ako, marami po sa hanay namin, ang halos ay walang pinag-aralan. Aminin na po namin na kami mga magsasakay, hindi ganun nakatapos ng pag-aaral, lalo na yung mga matatanda. Wala naman hong usapin dito kung Opo, nag-aaral kayo. pero Kaya yung- nga ho kayo naririto dahil nais nating mapakinggan, makuha ang inyong punto de vista. Puntangin na, budlat din bata yung minayupak ito. Ikaw, Kiko, animal ka naman si Kiko. Ba't na ganyan mata ni Kiko? Ito ang unggoy. Wow, unggoy. Sus ko, panira ka naman sa moment, Kiko. Galit na nga eh. Gagi yung pinara mo yan. Anak ng kagwang naman to. Nayaan mo na sana mag-rant kasi galit na si ma'am. Natutuwa naman talaga. Nakaramihan sa mga magsasaka sa atin, sa bansang ito,
ay walang master degree at yung iba talaga hindi nakapag-aral, yun na nga ang malungkot eh. Itunuturi mong bayani. Kung wala sila, wala tayong makakain. Pero tingnan mo naman yung edukasyon. Wala bang programa ang gobyerno dito para mabigyan sila ng tamang edukasyon? Kasi nga, pag sinabi mong magsasaka, sa Pilipinas, mababang uri. Kaya hayan, ayaw na mag-aral. Ang mga yan. Walang programa ang gobyerno. Kailan kaya maitataas yung dangal ng magsasaka? Lalo na ngayon, baon na yung mga yan. Ngayon lang ha, first time lang talaga nagkaroon na panggagalaiti ang mga magsasaka sa gobyernong ito. Diyos ko, Ginoo, 8 pesos. Ang kilo ng palay sa kapatid ko nga, Nueva Ecija, 5 piso nga eh. Nakwento ko sa inyo dito. Kasi ang inuuna ng mga hinayupak ng mga kawatan ay yung pangungurakot. Kiko, panira ng momentong animal na Kiko na to. O, tuloy oh. Pinakikinggan natin kayo para yung pagbabalangkas ng batas ay maipapasok yung inyong mga concern. Opo, Mr. Chair. Ang sinasabi lamang po namin, itungkol sa requirements, hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Yun po yung aming pinupunto doon. Apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec, ng mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po, hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga magkabagong mga makinarya. Narinig mo yung Kiko, anak ng kamuti ka? Paano kasi, ang mga magsasaka, pag ang gobyerno nagpapautang sa mga dito, ang daming requirements. Hindi basta-basta sila makakuha ng, ng pautang ng gobyerno. Kasi yung requirements, sandamakmak. Kaya ang mga to, kagaya ng kapatid ko, hindi na po umuutang sa alinding company ng gobyerno, kundi napupunta na lang sila sa mga Bombay 5-6 na malaki ang tubo kasi walang requirements eh. Kasi ano ang pambili nila ng abono? Bago ka makakuha ng pera, makalinding sa damakmak na requirements, wala ka ng pang-abono sa mga binhi mo, sa palay. O saan kakapit ang mga mga magsasaka? Hindi ho sa mga Bombay na malaki ang tubo. Dapat nga ho yan, puta, pabilisin ang requirements at dapat walang tubo. Ang gobyerno magpautang, tinutubuan mo pa. Itong mga magsasaka, wala talagang kwentang gobyerno itong hinayupak. Dilubyo. Ayon sa mga magsasaka, ayon kay ma'am, dilubyo ang hatid ng gobyernong Marcos sa kanila. Pakinggan po natin yung sunod na banat ni ma'am. Patuloy po kaming lumulubog, Mr. Chair, dahil sa nangyayari. Sino po ang pinayayaman natin? Ang ibang bansa. Bakit? Dahil po sa pag-i-import natin ng bigas. Sa pag-i-import natin ng iba pang mga produkto. Kung kaya po, ang 20 pesos na bigas, siguro po, sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Subalit, dilubyo po. Dilubyo po ang nangyari sa magsasaka. Dahil ito po ang naging sanhi kung bakit bumagsak at sumadsad ang presyo ng palay. Mr. Chair, napakalaki po ng halaga na nawawala sa magsasaka. Utang ina mo, BBM, mag-resign ka na, hinayupak ka. Ano to, taga Mindoro pa to ha? Paano na yung mga taga Norte? Ano na ho nangyari sa kanila? Dilobyo, sobra. Paano hindi magiging dilobyo? Ipinipilit nila yung 20 pesos per kilong bigas. Yung mga ibinibinta nila, binibili ng NFA sa mga magsasaka. Binabarat nila, 8 piso, 5 pesos ang bili nila sa palay. So ang puhunan ng mga yan, nasa 20. So bibilhin mo ng bilhin mo ng 5 piso, 8 pesos, dilugi ang mga magsasaka. Saan ang hustisya niyan? Ano yung ipaikot nilang tira dahil lugi na ho sila? Talagang dilubyo kasi gusto lang ipilit lang ni Bongbong yung 20 pesos per kilong bigas na hindi naman talaga mangyayari. Pwede ho siguro yon, mag-abuno kayo. Gamitin nyo yung ginto, huwag nyong baratin yung mga magsasaka. Bilhin ninyo 25 bawat kilo ng palay. O ibenta nyo sa merkado yung bigas ng 30, o ganun siguro, 35. Pero yung baratin mo 8, 5 piso nga, ginagago nyo yung mga magsasaka, binabagsak. Talagang dilubyo sa sabayan pa ng importasyon. Kaya tama yung sinabi ni ma'am, ang pinapayaman ninyo, mga taga-ibang bansa at mga importer. Pero yung mga magsasaka, binabagsak ninyo, dinarantado ninyo, ginago ninyo. Talagang mapamura ka talaga dito sa gobyernong Marcos eh. Alam niyo ho, kayong mga magsasaka, walang kapatawaran ho itong ginawa ni Bongbong Marcos sa inyo. Nang dahil sa kanya, bagsak kayo. Huwag nyo pong patawarin yung taong ito. Singilin nyo po ng singilin. Nakapagtataka nga eh. Di ba mayroong mga magbubukid yan, mga party list, na mga samahan, movement para sa mga magsasaka. Hindi nagrarally, di ba? Bakit? Kakampi ni Bangag. Paano magrally? Mga kakampi ni Ngimim. Sinabi na nga ni Vice President Inday, Sara, hindi mangyari yung 20 pesos. Huwag mong ipilit kasi ang malulugi yan, mga magsasaka. Ang kawawa mga magsasaka, hindi wala na tayong mga magsasaka. Wala nang sasaka. Dahil sa kabangagan ng gobyernong ito.
Kaya ang pag-asa natin dito talaga si Vice President Inday Sara. Nasabi ni Vice President Inday Sara, walang kapatawaran yung ginawa ni Bongbong Marcos kay former President Duterte. At kailanman hindi lalapit si Vice President Inday Sara kay Bongbong para humingi ng tulong na mapauwi si Tatay Digong. Puta guys, talagang yung galit ni Inday Sara, hindi na to biro. Galit ang mga Pilipino sa gobyernong ito. Pakinggan natin si Inday Sara tungkol dito. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRD? No, ma'am. Hindi ko kakausapin hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun eh. At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon, ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung whose Because country po? Tuloy mo. There's no going back sa ginawa nila na rendition. Putya guys, no? Ma-pride talaga ang Duterte. Ma-pride talaga si Inday Sara. Kaya sabi ko nga sa'yo, pag naging presidente ito, mabigat ang ganti nito kay Bongbong Marcos. Siguro yung naramdaman ni Tatay Digong, nasinapit ni Tatay Digong, mas mahigit pang sasapitin ni Bongbong dyan. Tingnan mo, hindi siya, kailanman, hindi daw siya hindi daw siya hingi ng tulong. At hindi makakalimutan yung ginagawa ni Bongbong sa tatay niya. Puta, masakit talaga sa mga Duterte yan. Pagkatapos mantakin mo, yung tatay ni Bongbong, nakailang presidente, hindi mapalibing-libing sa libingan ng mga bayani. Pagdating kay Digong, pinalibing. Pati yung nanay niya, naikulong na sana. Sinabi ni Digong, huwag mong ipakulong dahil matanda na. Tapos nanalo sila sa pagkapangulo dahil kay Vice President Inday Sara. Tapos ngayon, ginagago si Tatay Digong. Puta, nakikita ko kay Inday. Tingnan mo naman, galit na yan. Oh. Ma'am, yung host country po na nag-agree na tanggapin si PRRD, within Europe po ba itong? Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yun dahil unang-una, hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan yung interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Mukhang makakalabas si Tatay Digong mapagbigyan yung interim release para sa akin. No? Medyo maganda na ho yung ngayon, yung nangyayari. Kagaya ho nito, si Mang Kanor. Ayan no, suspendido na si Mang Kanor, di ba? Tinanggal na siya sa pagiging prosecutor. ICC prosecutor Karim Khan faces another sexual misconduct allegation. Meron na naman, kaso siya. Pero tanggal na po siya sa pagka-prosecutor. May pag-asa nga. Duwag tayo mawala ng pag-asa na si former President Rodrigo Roa Duterte ay makalabas at pansamantalang makalaya habang tinatakil yung jurisdiction. Dapat nga yan, ang unahin mo na yung itakil, yung jurisdiction, kasi hindi pa ma-resolve. Mantakin mo itatrial mo si Duterte, si Tatay Digong, hindi pa na-resolve yung jurisdiction. Dapat, bago mag-trial yan, pauwiin mo na si former President Duterte, pag-usapan mo na yung jurisdiction. Resolvean yung jurisdiction. May jurisdiction ba ang ICC sa Pilipinas o wala? Ganun sana. Kung talagang legal basis, due process ang pinag-uusapan, kasi mayroong issue dyan Sa jurisdiction, ang problema, wala. Mukhang minikos-mikos talaga si Tatay Digong, pero ito mukhang swertiho ito dahil itong kalbong ito, si Mang Kanor. Kan kasi, di ba, Mang Kanor. Ayan. Tanggal na sa pagka-prosecutor, bata-bata to ni kunting utak. Akala mo, abogado na ng ICC. Hindi naman pala. At lalong maganda pa nga kasi mayroong lumalabas na statement ngayon galing kay Locsin. Mga katulong din ito sa sinasabi ni Vice President Inday Sara na kinikidnap talaga si former President Duterte. Ang sabi dyan ni Locsin, Duterte abducted by Filipinos. Abducted daw, hindi inaristo ng ICC. Ambasador pala yan Si Locsin, di ba? Patayari. Baka matanggal ka. Locsin. Kasi nga naman, kitang-kita naman talaga na kidnapping nangyayari, ginawa kay former President Duterte. Ito, ambasador na sinasabi. Duterte abducted by Filipinos. Ibig sabihin, kidnapping at ibinigay sa mga banyaga si former President. So, hindi daw pina-aristo, ayon kay Locsin, hindi daw pina-aristo ng ICC, kundi kinidnap ng mga Pilipino at ibinigay sa ibang bansa, ibang lahi. Yun ang nangyayari ngayon. So, ito, nanindigan si Vice President Inday Sara at panigurado, may mapaglalagyan talaga. Itong mga hinayupak, itong si BBM, sa Bisaya, Padilla, Raway, Abod, anak ng kamuti. Yari kang iwin. Kinggan lang natin ulit si Vice President Inday Sara. Banat niya kay, sino to? Respect niya kay Claire Castro, anak ng Kanggol. Pakinggan natin.
Ma'am, si Palace Officer Claire Castro ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father po ni PRRD. Ano daw? Nililinis ni BBM ang korupsyon sa former admin, anak ng Kuanggulo. Anong nililinis? Anong nilinis mo yon? Kapal lang mukha ni Claire Castro. Kaya pala, dahil tinanggal niyo yung Presidential Anti-Corruption Commission, naglinis. Kung nagmamalinis, hugas kamay, ang linis nyo talaga. Ang kapal ng animal na Claire Castro, no? Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nire-reactan po ni Yusek. Alam nyo kasi ang korupsyon talaga, kahit sa ang admin, meron. Puta prangkahan tayo. Pero yung mga nakarang admin, except kay Pinoy, kasi garapalan din yun sa mga dilawan pangungurakot eh. Hindi naman ganun kagarapal, hindi kagaya ngayon sa Marcos, puta garapal na. Pangungurakot, harap-harapan na para bang mangawat kami, mangurakot kami. Hindi naman magrereklamong Pilipino kasi kami yung nasa puder. Yun ang nangyayari ngayon eh. Hanggat na harap-harapan na tayong niluluko, kung saan ang sumisingaw ang mga baho nila, kasi halata na masyado. Yan ang sinasabi, huwag masyadong halata. Ginagago na tayo, tinarantado na tayo, para bang sinabi na wala kayong pinag-aralan, mangurakot na lang kami. Buti nga may kalikasan, bumaha, bumagyo, hayan, nabisto. Na yung mga flood control ni Bongbong Marcos, puro mga drawing, puro mga ghost. Ito ho nangyayari. Tuloy dayo. So, dun sa parang puro salita at pagbibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oh yes. Hindi pagbibintang yan, may ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na ano yung PI. Yes. Yung failed na people's initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change. No? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni Puta, nadulasin na yan. Dating Pangulo, ay malapit na talaga masipa si Bangag, anak ng Kuanggulo. Ngimim, kunti na lang masipa ka na. Dating Pangulo, sabi ni Inday Sara, agay kang bakla ka. BBM at ni Senator Amy Marcos noong October na bago siya umalis ng October last year po ito. bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. To Doon 2022 sinabi ni yun. BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno, charter change yon. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang prioridad, nasa papel yon. Yung PI kasi ginamit nila yung AKAP, no? Pipirma ka, pero yung pinirmahan mo PI pala, nabisto yun, nabulgar yun ni former President Duterte. Kaya na-onsiyami, naimbestigahan sa Senado, kaya nabulilyaso, hindi natuloy yung PI. Ang purpose kasi doon, term extension at magiging Prime Minister si Tambaloslos Animal. Sus, kung naging Prime Minister si Tambaloslos, no nangyari, patay luhod tayong lahat sa demonyong ito. Yan ang plano nila sa PI na yan. At history naman din yan, Claire Castro, ng Marcos family, mga gahaman sa kapangyarihan. Putang ina, wag na nating ilayo ang history. Puta, nakapag-aral ba kayo o hindi? Marcialo, Marcos Sr., 21 years. Sa pagka-presidente, hindi na bumaba sa pwesto. Like father, like son. Yan ang nag-attempt dan si Bongbong. Baka nga mangyari, magmarsyalo to si Bongbong kasi galit ng taong bayan eh. Pero malabo kasi pag nagmarsyalo si Bongbong Marcos, magaya siya doon sa, I think, Korea ba yun? Korea, di ba? Nung nagmarsyalo yung presidente nila, ayun, sipa. Napalitan agad. Subukan nyo magmarsyalo. Dahil mapaaga ang inyong termino. At saka hindi naman ang tao ngayon tulog. Sakim naman talaga ang pamilyang Marcos. Sa kapangyarihan, sila ayaw talaga nila bababa sa pwesto. History na yan. Nasa dugo po nila yan. Putang, nasa libro nga yan eh. Sa kasaysayan ng ating bansa, history. History book. Ilang years si Ferdinand Marcos Sr. naging presidente ng Pilipinas na hindi bumaba at naglima sa Kaban ng Bayan, na Guinness Book of Record pa. 21 years. O tapos sasabihin ninyo, walang ebidensya, animal kang Claire Castro ka, sarap mo barangin talaga. Anyway, nakakainit po ang mga issue sa bayan, sa lipunan, pero hindi po pwedeng titigil tayo sa kakadakdak, kahit masakit na yung panga, sakit na nga ng liig ko sa kakadakdak. Tubuan na yata ako ng tutubuan dito.
Kaya maraming salamat po sa pagtangkilik, patuloy na pagtangkilik sa Bisdak Pilipinas. Panoorin po rin natin yung Birada Aguila, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes po yan. Mabuhay po tayo mga Pilipino, nakakainit, Ma'am Rowena Guanzon, tama, pinagmumura mo itong mga demonyo sa Palacio de Polvoron. Magandang gabi po, mabuhay po tayo mga Pilipino. Pakinggan po natin ang awitin natin na nakaka-relax kahit matindi ang problema sa bayang ito. Bisdak Pilipinas, God first.